tab ang ate pong pinipitas. Hindi natin kukunin po yung mga maliliit kasi yan pang October, dahil normally natin yung October na yan ay umpisa na po ng ating pagtinag. O de, meron tayong pambawi sa mura. Actually, ito pong kalamansi natin pinipitas mga katribya, bonus na lang yan. Unang-una, wala naman po tayo ritong ganong alaga, paglalagay lang po tayo ng ating abono. Tapos hindi naman po natin ito yung spray na kagaya noon dating ginagawa natin pagkatag-araw. Ginagawa natin, nako talaga pag namulaklak ay talagang i-spray natin ng magandang buhay sa inyo mga katribya. Welcome po kayo sa aking channel. Ngayon pong araw po na ito, gagawa po tayo ng ating pong pera para po pantustos po natin dun sa ating sili. Siyempre, sa ating pong mga pangangailangan. Yan naman po ang kagandahan po mga katribya po, pagka meron kang kalamansi, kahit mura ay po pwede kang makapitas. Dahil una-una, pagka tayo po ay nangailangan, yun, pipitas lang tayo. Common naman kasi mga katribya po, yung malalaki na po ang bunga nitong ating pong kalamansi. Ayan. Kaysa naman po maunahan na naman po tayo ng mga tulongges. Ito kasing kalamansi natin mga katribya, talaga pong malalaki na. Dapat na po natin itong pitasin. Yan, para po panibagong bulaklak at labasan uli siya ng usbong na may kasamang bulaklak. Lahat lang naman po mga katribya po ng mga malalaki, yung mga makikintab, ang ate pong pinipitas. Hindi natin kukunin po yung mga maliliit kasi yan pang October, dahil normally natin yung October na yan ay umpisa na po ng ating pagtinag. O de, meron tayong pambawi sa mura. Actually, ito pong kalamansi natin pinipitas mga katribya, bonus na lang yan. Unang-una, wala naman po tayo ritong ganong alaga, paglalagay lang po tayo ng ating abono. Tapos hindi naman po natin ito yung spray na kagaya noon dating ginagawa natin pagkatag-araw. Ginagawa natin, nako talaga pag namulaklak ay talagang i-spray natin ng kalamansi pang insekto. Yan, pitas-pitas tayo mga katribya pagka po may time. Yan, sarap pong mangbitas dahil pagka ganyan pong malalaki. Ayan angat na po mga katribya ang ating kalamansi. Target po natin ay makatatlong bag tayo. Ayan, 3 bag. Ang atin naman presyo 400. Pwede na, kaysa po sa dumilaw lang po sa ating puno, sayang. Di gawin na po nating pera para noon meron tayong pantustos. Kaya doon po sa ating mga ka-farmers, mga katribya na may mga bunga kalamansi, gusto nating mabunga uli, mamulaklak siya, kailangan alisin po natin ang nagpapahirap sa kanya. Yon ang kanyang bunga. Pagkapitasin na at meron namang kumukuha, sige, go lang tayo ng go. Saka na lang po tayo mag-impide kapag halimbawa ayaan ay papataas. Pero ngayon talagang September, automatic yan, wala ka na pong hahangarin na yan po ay tataas pa, dahil ang kalamansi yan po ay panahon niya
pag buwan ng September. Kahit po nasa paso, may bunga. Para lang pong mangga. Pag panahon ng mangga, bagsak ang presyo ng mangga. Yun ang mahirap. Isang taong kang naghintay sa mangga, tapos nagbunga nga ng marami, at syempre naman po sa bagsak ang presyo. Tayo, lahat po ng presyo ng ating kalamansi atin pong matitikman hanggat buhay ang puno at hanggat inaalagaan. Kapag hindi naman ninyo inalagaan, ako, wala kayong mapipitas. Baging ang inyo pong makikita sa kalamansi ninyo. Ganitong oras mga katribya, para safe po ang inyong kalamansi at maiwasan po ang pagkaluto, dapat mga alas 8:30 or alas 9 ang umpisa po ng pitas, lalo na pagka umulan ng gabi. Kaya take note sa ating pong mga namimitas ng kalamansi. Sa pagkayaan po ay mayroong sabog ng abono. Ayan, front yan sa pagkaluto. Tapos iiwasan lang natin po mga katribya ang napipiklat. Dahil pagka po napiklat, yun ang panggagalingan po ng pagkasira. Ayan, ang dami. May pitas na tayo, tatanggal pa ng bagay. Sangka pa. Yeah. Yan ang kagandahan ng bata ang kalamansi. Masarap pong pitasin. Ito, yung ganito, pwede po itong panggalingan po ng sira. Kaya ito, inaalis na po natin ito sa ating pilian. Lalo ngayon umuulan. Ako, napakasela ng kalamansi. Pag hindi mo alam alagaan, maluluto ang kanang bunga. Kaya may sa makikita mo sa tabing daan, red bag tinatapon dahil nasira, lalo pagka umuulan. At saka kailangan ang paghawak natin ay hindi po madiin. Kaya po kasi madiin ang hawak po ninyo, yan na nga yun, lalabas po ang kanyang oil. Yun naman po ang susunog sa kanyang balat. Ayan, nakakasunog din po yan ang balat po natin pagka nadampikan yan. Kaya minsan mahapdi. Pag binuhat mo kalamansi at binalikat mo talaga, mahapdi ang balikat mo kapag umuulan. Kaya yun po yung mga technique natin pamamaraan. Ngayon, mayroong nagre-request sa atin na paano raw ba maalagaan ng kalamansi pagka umuulan. Kaya request siya ng video. Hintayin nyo po sir, pagka po nag-ulanan at meron tayong papitas, pakikita natin sa inyo. Bagamat meron na tayong video nyan, kaya lang medyo matatagalan po ninyong hanapin. At sa 1,400 na video na ang ating upload sa pagkakalamansi. Kaya mahirap nyo na pong hanapin. Kaya gagawa ulit tayo ng panibagong video para maiwasan po yung pagkaluto ng bunga pag tayo ay pumipitas ng kalamansi. Kaya kagandahan pagka po napapalaki po natin ang bunga, ay mabigat sa timbang. Kahit na mababa ang presyo, nadodoble siya dahil malaki ang bunga. Okay, pitas-pitas tayo mga katribya. Magandang araw, magandang umaga sa ating pong mga ka-farmers, sa ating mga magkakalamansi. Kahit mababa ang presyo, mayroon tayong pera. Huwag ka lang maselan. Hindi talaga kagaya dati na libo kalamansi. Ngayon, yung 1.5 na kalamansi o yung 2,000, patumbas ngayon ng 5 red bag. Dahil
400 ang kalamansi. Kaya marami po ang katumbas. Daanin na lang po natin sa dami mga katribya. Noon niya 2,000 kalamansi, kukunti naman ang napipitas natin. Ito naman marami. Okay na rin. Sa kung ano po yung ipagkaloob, ate po siyang ipagpasalamat sa taas. Tsaga-tsaga lang. Wag lang natin kukunin po yung mga maliliit. Yung ating reject, pataba po natin sa ating kalamansi. Pero po pwede rin natin yang ipang regalo. Kung meron tayong bisita, pauwi natin sa kanya. Sasawa siya mga katribya. Ayan, marami po tayo mga maliliit eh. Ito, yan yung reject. Minsan na reject hindi na po na ganong nabibili kasi mapakababa po ng presyo ng reject. Baka nasa 200 lang yan. 200 sa 150 lalo sa palengke. Pero mahal pa rin pagka nakatingi. Kaya lang mura dahil manggagaling pa sa ahente, buyer, tatawaran yan. Kaya ganoon lang ang magiging presyo. Iyan naman po ay nasa palengke na, mahal na siya. Hindi na gano'n kagaya ng kuha sa farmers. Yung farm gate nga. Pitas-pitas tayo mga katribya. Sige, para tayo makarami, gagamitin na po natin po isa nating kamay para po mas mabilis tayo makapuno. Ito na po yung ating napitas. Ganon-ganon lang. Marami na tayo. Ayan, kailangan natin ito ay pag napuno, ilalagay natin sa papag o halay-hayan para hindi po masira. Ito na ang ating pong napitas mga katribya. Yung ating kalamansi na malalaki na. Meron na tayong isang timba. Meron na tayong mahigit 10 kilo. Sarap pong pitasin kapag po marami. Tapos ay malalaki. Maginhawa, pitasin. Huwag mo na lang titingnan po yung presyo mga katribya. Isipin na lang natin, yan ay para sa ating gastos. Yan. Gintong-ginto kasi ngayon mga katribya po ang kailangan na po nating pulos para hindi po siya maluto. Nauna natin ay mahalayhay yung ating nalaglagay pulutin. Muna natin siyang masingawan para matuyo. Ganyan ang kalamansi. Tsaka dapat ay hindi siya nakabilad sa araw. Take note mga katribya, pagka kayo po ay pipitas, huwag niyong hahayaang nakabilad sa araw ang inyong kalamansi. Di baling dito po siya sa lilim para iwas sa luto. Ito lang medyo matagal pagka mamumulot tayo para tayo pumipitas sa baba.
Yan, lalaki na ng bunga. Yung iba kinakayod na po yung kalamansi dahil magpapabulaklak. Ito, di na po ito lalaki. Ito yung tinatawag na bulitog na. Yan, meron na po tayong 11 kilos. Pagka napulyan na po natin ito, konti lang naman po yung ating hinog. Ratsada po ulit tayo na ating pong pamamitas pagka tayo nakasambag, tsaka po natin siya ulit sasali. Basta ganito, nakahalayhay siya, hindi po siya maluluto. Basta mga katribya, pag maganda po yung panahon at umulan, pero pagka umuulan, diretso natin dun sa ating mismong halayhayan para hindi po maapektuhan ng bunga. Tapos po tayo ulit. Ito na mga katribya po yung ating pitas. Isang red bag po tayo, tsaka isa pong timbang malaki. Ay manananghalian na po tayo. Makakain muna mga katribya para meron tayong lakas. Yan, saglit lang din po mga katribya makapuno dahil maganda naman po ang bunga niya. Ang ating pong isinesave dito mga katribya yung pong pansunod, dahil po yung mga alanganin bunga na ito aabutan na po ito ng ating pang October. Kaya para lumaki po siya ay kumbaga parang kinukutuhan na lang natin mga katribya. Inahalis na po yung mga malalaki, at least ay hindi po siya didilaw. Yan po pwede pakinabangan. Total naman po ay mayroong buyer. Pinipitas na po natin para hindi po mahirapan ang ating kalamansi. Alam nyo mga katribya, pagka ang kalamansi kasi puno ng bunga at pitasin na, kailangan pitasin, dapat pitasin na po natin para hindi po masakripisyo po yung ating pong puno at hindi po tumanda ang kanyang itsura. Malakas po makatanda mga katribya pagka po ang kalamansi ay hindi natin pipitasin at matutukol siya doon sa ating puno, tapos puno pa siya ng bunga. Kaya yun naman po ang ating habol dyan. Hindi na po natin hinahabol na tayo po ay mamahal ang presyo. Importante mabawasan po ang ating kalamansi. Kaya yung magnanakaw, tinutulungan tayo para mabawasan ang kalamansi natin. Sige, tayo po ay mananghalian muna. At itong red bag na ito ay super laki. Pag ganyang red bag po ang inyong kukunin, 35 ang kilo niyan. Pag wala kayong kiluhan, lalo na ang mga ahente, kung punuan sa red bag, talo kayo. Dahil ilalabas sa inyong red bag ay yung mga malalaking tiki 35. Kaya pagdating doon sa kanilang kuhanan, babawasan nila yung 5 kilo, ay additional na pagnanakaw na yun. Kaya mas maganda pa rin para quits ang laban, parehas, daanin natin sa kiluhan. Ito mga katribya, ang ating pong pangalawang bag. Bukas na po natin tutuloy po yung ating pong pagpitas at makulimlim na. At maganda naman ito, lahat ng dulo po nito ay ating nakuha na. Papalaki na lang po tayo ulit po sa susunod. Sa buwan na po ng October ang ulit, after na makuha po natin yung lahat po ng malalaki. Inalawan lang po natin yung pong ibig-ibig na po na dumilaw, kaysa naman po sa masayang naman. Gawin na po natin siyang pera para po siya mapakinabangan at maging panggastos na rin po natin. Kumukulimlim na naman, kahapon ay malakas din po ang ulan mga katribya. Uulan tapos aaraw. Ang ating pong damo, yan, susunod na yan, itutubo na uli yan. Mag-herbicide naman po tayo ulit. Pero ngayon patay na po siya, hindi pa siya tumutubo. At ilan nyo po yung kalamansi natin, dami pong tayong bulate. Palatandaan niya na ang ating lupa ay organic, hindi siya acidic, dahil
para yung mga bulate po sa ilalim, tsaka po yung tayo na yan. Yan po yung mga pataba. Ayan po yung mga ugat ng kalamansi, oh. Kapalibot na. Grabe ang init, mga katribya. Uwi na po tayo para po sa ating pagpili po ng ating dilaw. At minsan pa mga trivia, gaya po ng dati, ako po si Gabriel Bulag, natatandaan, karunungan kaalaman, mayroong katumbas na kaalaman. At minsan pa, kita-kita po tayo po bukas. God bless po sa inyo pong lahat. Huwag niyo pong makalimutan po na mag-subscribe o mag-like, pati na rin po sa ating pong Facebook, at dahil nag-upload din po tayo ng ating pong mga video diyan po sa Facebook. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.